Good evening, Cher. Good evening, Coach! Yan. Tingnan natin kung tayo po ay naka-live. Minsan nagdo-double ano tayo eh. Ang hirap. Ayan. Live na Yeah, po live tayo. na. Ayan. Hala ko meron tayong technical difficulties because may mga nagpo-prompt sa ating screen. Pero ulitin na lang natin. Good evening, Cher. Good evening, Coach! Kamusta Okay. naman ang Kuala Lumpur? Kamusta? Kayong kakamustahin ko, na-miss ko kayo dahil sorry for the 2 weeks. The first week was supposedly game na game, and then the second week, ayun, mga marketing plans na execution ng mga discussion. Kaya I had to excuse myself. Understandable yun. Alam naman ng ating mga classmates, siyempre, na meron tayong mga day jobs, di ba? At meron tayong mga, eto komunidad ng mga coaches. So, meron naman nag-step up. And of course, we'd like to take this opportunity to thank si Miss Chris Guillermo. Ayan, si Miss Chris Guillermo for covering no, sa dalawang episodes. Na nag-enjoy naman siya. No? Yung, ano, no, yung ating two-part Mm-mm. series ng Plan the work and work the plan. So Mm-mm. magandang gabing muli sa ating mga classmates. At syempre pa maaga silang lahat, no? At mga early birds gaya ni Victor Mempin mula sa Mm-mm. United Kingdom at si Mami Sin Pineda mula sa Parañaque. No? May mga ginagawa ngayon dyan sa kalsada kaya na naiirita si Mami sa alikabok. Ang Maynilad, napakiayos na po ang ating mga kasama ko dati sa Maynilad. No? Dati kong Maynilad eh. So, pakiayos na po itong kalye namin dyan sa may ano, no, San Antonio Valley 5. Andito na rin si, of course, andito ngayong gabi ang isa sa mga original na kasama natin. Mami, introduce natin yan. OG! Mm. So pagkwentuhan muna natin, share kanina kinakamusta ko. Kamusta ang KL? Ayun, ang KLI, may panaka-nakang pagbagyo in between, which is always welcome. But as far as economy is concerned, it's doing well kasi kasama na siya sa top 10 ng yung tourism is back. So madami ng tao. And CNY is end this week. Oo So nga. medyo Kami buhay rin na dito. buhay May, ang may yeah, CNY rin kami dito. oh, 'di Kakain. ba? Buhay na buhay ang ang pagiging consumer kumbaga. So it helps the economy. Yan. So, Mm. ako naman, Yan, ikaw, nagkamot ng yan. ulo, eh, no? Oo. Ako naman, dito sa bandang Mandaluyong, no? Ay, naku po, syempre, kailan lamang ay nabanggit ang Pilipinas sa pinakamatinding traffic sa buong mundo. No? Salamat Iba, kay Coldplay, yes. ibang kategorya na yun dahil sa Coldplay na pag-usapan ng matinding daloy ng traffic. At syempre pa, meron ako parating bird's eye view dito sa aking bintana kung anong Kitang-kita. traffic sa EDSA. So kung iuulat ko siya ngayon ay talaga pong babagal ang takbo ng northbound no dito sa EDSA. Ngunit ang southbound naman po ay moderate na po ang takbo. Isipin mo 8:35 na ng gabi. So good luck po sa mga nasa kali at maaring gawin nyo na ring habit. Total, kung babiyahe kayo ng EDSA, pwede naman po tayong pakinggan, no? Kahit hindi nyo na makita yung aming mamukha for safety reasons, no? Pwede kayong ano. At nandito na rin si Erwin Gallego, si Joanna Miel, ayan, mga masugid nating mga classmates, no? Ayan. Mga 8:25 pa lang, nagsisipag-abang na yung mga yan. Yes. So, last week, napag-usapan namin, share yung working the plan. It's about Mm-mm. execution. And I'm not sure if you have your top three I do, takeaways. of course. In between Yan. sa airport, nakikinig Talagang ako, ano, syempre. talagang diligent, no? Kahit na hindi siya ang co-host. Sige Of po, course. pag-usapan na natin, Miss Share, ang ating top three takeaways from last Ayan. episode. Unang-unang takeaway ko when I was listening to both of you, Chris, is would be yung discussion nyo ng operational efficiencies. Yung how important it is to have a key focus to emphasize the lean processes and technology integration. Iyan. So, pinag-usapan natin doon yung efficiencies. Syempre, pag pinag-usapan ng efficiencies, nandiyan ang tinatawag nating systems, no? Sistema, no? Napag-usapan natin yan, yung mga fundamental systems in the restaurant operations.
that putting systems and standards in place actually help you become more efficient. Yan. Yes, again. And then the point number two would be yung pagiging prepared. So navigating challenges and crisis preparedness. Kasi like yung nangyari sa staffing issues, supply chain disruptions, yung mga contingency planning at saka resilient supply chain strategies na nag-a-address ng mga crisis to be prepared. Well, these are all people driven. So, yung mga na-highlight din natin yung no, you can only come up with contingencies pag kinonsider mo yung tatlong aspeto, which is yung people plan, yung brand plan, and yung business plan, no. Hindi lang tungkol sa business yung contingency. 'Di ba? Meron din tawag na business continuity plan. Behind that business continuity plan are people, and also yung how you will also communicate about the brand during times of crisis or emergency. So kasama 'yun sa pagpaplano natin, no, is planning for the unexpected, no. And dito sa Pilipinas, for that matter, marami tayong mga seasonalities, weather, no, meron tayong mga iba't ibang mga krisis na pinagdaraanan, external factors in general kung tatawagin, but part of the planning should be considering all of these external factors, no. Kasama na diyan yung economic factors such as inflation, disruptions in supply chain, no. If you're of course in the restaurant business, yung mga protein, yan ang challenge dito sa Pilipinas, di ba? Limitado yung mga protina natin, karamihan imported. So you have to consider forex, di ba? You have to consider yung pondo mo to save up, no, or to store yung mga critical items that's part of your core menu. Ayun. Tapos ang third point natin, very much in seg sa ating episode ngayon would be effective marketing and customer engagement tactics. So na-highlight yung success of personalized promotions, social media engagement, at saka yung collaborative marketing efforts to create a strong connection. I think yan yung no, ayoko ng pangunahan yan kasi yan yung segue papunta sa ating two-part series, no, which actually dapat natin pasalamatan si Miss Sai Montes, no, dahil siya yung no, siya yung nag-suggest at nag-request itong mga episodes na to, no. Sabi niya particularly as a resto negosyante, she needs help in terms of crafting a marketing plan and a marketing calendar. Ayan. So bago tayo magpatuloy, ay babatiin natin ang dumadami nating mga kasama at kaklase every Tuesday, no. Yung numbers natin talagang constant na halos no. Alam mo na kung anong oras, kabisado ko na anong oras, gano'ng karami na yung tao dito sa ating classroom, no. Andito na si Mark Abilon. No, si Mark Abilon, magandang gabi sa iyo, brother. My basketball brother, Mark Abilon, Rex Ramos, si Oyo Obenguar, si Marjorie Liwag, at si Margaret, magandang gabi sa iyo. So, MG, ang pangalan sa screen is MG Liwag. Si Boris Pido, na alam ko nasa Middle East, si Coach Donald Tenorio. Yes! Siyempre, at ang kanyang famous na pagbating Good Day Mites. At si Ruby Rose Godbout. Bago pa rin ako sa apelido mo, Ruby. No, dahil Godbout ka na ngayon. Nasa US na yan. No? Dati siyang matagal na nasa Dubai. Maxamed Cali, Rodolfo Abiner, at ang ating tatlong asul na puso, si BFF, Jazz Pestaño Distrito, si Paring Rodel Delgado na isa sa mga magigiting na kusinero at team leaders ng Buffalo Swings and Things, si Erwin Gallego mula sa Calamba, Laguna. Ang dami na nila, no, nakakatuwa po. Magandang gabi po sa inyong lahat, at kung sa ibang sulok naman ng mundo, mayroong magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat. Good morning, ayan. Si Ella Ruby, good morning. Si Eileen Samson, nandirito na rin. Si Gerard Flores, naging guest din natin yan. Si Selwyn Alvarez, si Avi Castillo. Ang dami naman, nakakatuwa po. Nakakataba ng puso. So without further ado, ayan. Galing nung nag-invento na, no? Without further ado, I think ikaw dapat magpakilala dahil ikaw ang nagpakilala sa akin dito sa ating guest. At alam nyo, ang side story po nito, kaming tatlo ang unang nagkwentuhan dun sa, kung tawagin ay Cab Cafe sa may Kapitolyo, no? Pero may side story pa yan. Sa ibang panahon naman at ibang pagkakataon, nagkikwentuhan din kami ni Bianca Lagdameo. So, kung susuriin mo yung mga original na mga naging partners dito ay talagang nagkwentuhan muna bago na buo yung online kwentuhan na to na pinanganak during the pandemic. So, sige, without further ado, introduce mo ang ating bisita.
ako, kasi lalo nung sinabi yung marketing, we go with the OG. Nandun tayo sa, di Of ba, course. we had a relationship, di ba, as you were my former client. Nag-bring in ako ng former client who turned into a friend na. O, di ba? Yes. So, Likewise. when, Oo. when it comes to marketing, while, yes, you will ask me for my insights, I will always defer also to somebody who has the wisdom in terms of FMCG, among others, as well as several markets. And this one, I'm very sure yung lahat na nakikinig sa atin, maraming insights na makukuha. Oo, punong-puno ang notebook nyo ngayong gabi. Maniwala kayo sa Oo, akin. ready kayo ha, ready kayo. Ready kayo, ha? Ready kayo dyan. Kasi kami sa ahensya, naka-ready kami lagi. So Oo, without, ready tayo again, rito. without delay, we have Miss Wina Pineda. Yan, palakpakan po, ah. Ito, apelido pa lang, pang grand finals I na. know! Magandang gabi, Coach. Magandang gabi, Share. At sa lahat ng classmates natin, magandang gabi po. Happy to be back with friends and, well, Coach is a mentor, Share is a friend and a highly respected colleague. Sana po ngayong gabi ay makatulong ako sa ating learning session. So, excited po ako na makakwentuhan ulit ang aking mga ka-OG. Hindi nga magkasya ngiti ko sa screen dahil nga naalala Diba? ko yung nagkwekwentuhan. Hindi ko na makita yung mata mo, Coach. Yeah, literally, nagkwentuhan kami sa Cab Cafe, sa Capitolio, and I told them about, the idea, the book. Libro pa lang siya noon, no? And then sabi nila, sige, kung anong may tutulong natin. Eto na po kami ngayon, no? And kumbaga, ito ay kwentuhan, marketing ba ang pag-uusapan? Marketing. So, syempre, hatakin mo yung isa. Sabi mo nga, totoo yun, no? OG, no? At talagang isa sa mga seasoned veterans or I don't want to call her legend para namang ano yun, no? Parang masyado namang bata pa to para tawaging legend. Pero in a lot of ways, she is. And ang mabigat doon, yung binita mong salita, share, wisdom, no? So ready po natin ang ating mga notebooks dahil ako po ang magtatanong ngayong gabi sapagkat bilang resto negosyante, I really want to understand more and appreciate, no, the details of, doing a marketing plan. And syempre, magandang bahagi nung marketing plan is maintindihan muna natin bakit ba kailangan, 'di ba? Bakit ba kailangan? So, ayan po, no, fully loaded tayo, 2 marketers ang kasama ko. So ako ngayon ay taga-tanong lamang po. Ngunit syempre, magsusundot din tayo ng mga insights from the perspective of a resto negosyante. Sige, simulan na po natin at 8:44 p.m. No, ang una po nating katanungan, bakit ngayon lang natin 'to ginawa? Magandang tanong yan, Coach. Hindi, seriously. Kasi nasa, ano lang po, behind the scenes. Pero let's not cry over spilled milk. Nandito na tayo di ba? So why is having a structured marketing plan essential in today's competitive landscape? So ginantihan ko kayo, mga pang Miss Universe din ang aking tanong ngayong gabi. Miss Wina, bakit ba kailangan meron pa tayong structured marketing plan? Hindi ba natin pwedeng diskarte na lang, widuhin na lang natin? Diba? Anak ko, Coach and Share, alam mo, yun nga, by the time itong episode na to, 160 for third na, balikan ko yung mga nuggets kung bakit natin kailangan, no? So at saka sa ating mga ka-classmates na talagang either starting o kaya talagang babad na sa industriya. One, di ba? Yung para lang mabuhay ka at itayo mo at palakarin mo yung negosyo, by itself, major production number na yan. Right? And then second, dun sa isang wisdom na na-share nyo sa mga past episodes at mga placements natin sa FB is that it's not enough to exist. If you're not going to stand out, you might as well be invisible. Diba? So dahil sa dalawang punto na naituro nyo na talagang naiungkat nyo na talagang importante na efficient ka at importanteng mag-stand out ka. Kung di, uwi na tayo. Di ba? Uwi na tayo. Yeah. So kung wiwiduhin na lang natin o kaya di ba? Ipapasang tabi o kaya secondary siya, may chance pero mas mataas yung chance na mahuhuli ka, makakalimutan ka, at bababa siguro yung mga chance ng success. So just like what you said, lalo na sa Pilipinas, ang dami mo nang pwedeng matisuran na problema at hindi inaasahan. So yung mga bagay na pwede mong planuhin para manalo ka,
para kumita ka, para magtagal ka sa negosyo, malamang gusto mong i-prioritize yan sa abot ng iyong makakaya. At yan po ang ating marketing plan. Very good. No? At alam mo, yung mga segue ni Wina, simple lang, no? Matagal sa Alaska to eh. Kaya yung Oo, walang team ko, tatalo. the willingness to win is important, but the willingness to prepare is vital. Sige, dagdagan mo, Miss Kuala Lumpur. Ayun, I was about to say when you said Alaska kasi Huwag ka magmadaig kay Miss Pampanga. kasi when she speaks about it, 'di ba? Speaking of Alaska, pagdating sa marketing, like a resto negosyo, it's a team sport eh. It's, Agree. 'di ba? And a team needs to know what the goal is. Ano yung point? Walang negosyo na mag-isa ka. So hindi pwedeng, sige, ako na lang bahala. Hindi naman mababasa ng mga tao rin yung gusto mong mangyari kung walang plano. Second part would be, in the same way, both of you were among my favorite clients because klaro yung direksyon na binibigay nyo dahil nakakasa. Yan yung favorite na words na lagi is, nakakasa ang marketing plan 3 months ahead at least. Because that one provides more chances of winning plus yung efficiency, hindi sayang sa oras at hindi sayang sa pera. Yun yung dalawang importante sa negosyo. Yeah, naalala ko yung mga kwentuhan natin dati and I think yung part ng disiplina namin ni no, kasama ko nun si Ed no? Si Ed, no? By the way, Mr. Ed Los Reyes, ang kanyang may bahay ay birthday po ngayong gabi, si Joanne. Magandang gabi po at happy birthday. Parati naming no, even if we're not marketers, siguro dala nung disiplina natin bilang resto negosyante, yung pagpaplano no. Kasi innate yan sa mga resto negosyantes like for example, you project your sales para sa ordering. In the same manner, no, doon pa lang sa pagpo-project ng sales, paano mo mapo-project ng tama yung benta? No, kung wala kang plano. No? Ako siguro may dadagdag ko dyan from a layman's perspective, from an entrepreneurial perspective, mag-ooperate ka ng restaurant eh. So malamang magiging busy ka. So it will always be wise no, na meron kang plano para maging mas proactive ka. Kasi ang benta, hindi po yan overnight mangyayari. No? Hindi yan instant mami, nabubuhusan mo ng tubig. No? Andyan na, no? 2 minutes, andyan na. Especially now, no? Kahit sabi mong, actually, kahit ngayon, hindi especially now, kahit ngayon na with all the advances of social media and people think na pag pinost mo, instantaneous, hindi. No, hindi. So, you have to also consider pala, no, yung binanggit natin na word, it needs to be structured. And yung pagiging structured, gaya nung nabanggit natin sa mga nakaraang episode, dapat mayroong umbrella plan. Diba? Yung alignment with your other plans, no? Your people plan, your business plan, yung brand plan mo dapat naka-align. Sige, patuloy natin ang usapang pang Grand Finals, pero bago yan, ako baka magtampo yung napakaraming dumarating. Alam nila yung topic, isa sa mga paborito nila to sa aside from leadership and operations related matters, no? Ito yung paborito nila, marketing. Gaya halimbawa nitong si Miss Cynthia Bernardo na malamang nagpaplano itong magtayo ng sarili niyang negosyo after years and years of being in charge of University Hotel. Ayan, no? Si Nel Yang, kala ko si Neil Yang eh. Sa panahon ko yung si Neil Yang. No? Neil Yang, magandang gabi sa'yo. Ayan, napagod na si Margaret, no? Hindi na nakapanood. Si Annabel Johnson, magandang gabi po. Letty Rios Helon, magandang gabi po. Si Joseph Quijón, naku, ito pangarap ko maging guest natin, partners. Pag ito naging guest natin, talagang, I mean, it's going to be a blessing for a lot of people because he's the expert in terms of preventive maintenance, repairs and maintenance. No? Ang galing netong taon to. One of the best in the world. Joseph Quijón, ngayon nasa Middle East na yan, sa Qatar. No? Tumutulong sa mga mag-open ng mga malalaking hotels and restaurants. Fred Salvador, magandang gabi sa'yo. Nakakamiss daw yung Cab Cafe. Yan, naalala tuloy nila. Singapore, Jai, nandirito na rin. Si Susan Curib, Mika Bugal, Nelson Encaliado, magandang gabi sa iyo, bro. Derek Montiel, si Carl Montesido, Janet Madeja, Raquel Onge, si Neil Bernal. Naku, kasama ko lang to ng isang araw. Magaling na trainer to. Si Neil Bernal at ang mga barkada natin sa Zark's Burgers. At ito, mga eksperto ng kusina. At ngayon, ay eksperto ng business development at expansion, Norman Zamora. No? Makasabayan ko yan. No?
sa showbiz. O, si Norman Zamora. Si Bernard Hawoko, na ito sa Laguna naman to nanonood. Well represented ang Southern Tagalog ngayon. Dante Managbanag, si Ning Estabillo. Sino po ang makakalimot kay Ning Estabillo? Isa sa mga regular classmates natin mula nung araw pa yan, no? Alma Bantes, si Richard Sangalan, si Prospero Tolosa, ayan. Si Marjorie Nagyayaya. At syempre pa, yung mga taga-Amerika, no, nandito rin sila, si Ferdinand Porsche, at alam natin ang tunay na pangalan ay si Jake Castro. No? Naku, uuwi ng May yan, igigest natin. No? Natalia Tobias, no, mga taga San Pedro, Laguna. Kit Barrios, Lance Luis Caviteño, si Ruel Tabora, si paring Joven Gose. Sino kaya yun? Ayan. Uy, sino kaya yun, Coach? Si Julie Latoha. Alam mo ano, nakakapagpangiti itong pagbabasa ng, kasi ina-imagine mo yung mga taong binabati natin. Ito yung mga regular classmates natin from New Jersey, USA, na lamig sila ngayon doon. Si Edwin Uy, no? Magandang gabi sa iyo. At sa second question po natin sa pagpapatuloy, para di sila mangawit ng pag-aabang kung ano isusulat sa notebook. So, how has the marketing environment evolved, no? Siyempre, di ko sinasabing matatanda na tayo, pero marami na tayong nakita, no? And that's an advantage actually. And that's part of the reason why binuo natin tong grupo na to. For us to be able to share to the younger people in the industry na ano ba yung nag-evolve, no? How has the marketing environment evolved? And what are we now competing for? Ano ba yung pinaglalabanan? Ayan, nako, di ba? Pang ano, so yan yung... Miss Alaska, ikaw muna. Oy, ba't naging Miss Alaska talaga? Mr. Alaska, hindi pa sanay ito, Sher. Marami tayong mga monikers dito. Dapat masanay. Correct, masasanay. Pero bago ko sagutin, Sher at Coach, alam mo, nakakataba ng puso at nakaka-proud kayong dalawa. Sa dami mo ng mga naka-online at talaga naging matatag na classmates dito sa inyong show, no? So, yun, I guess, meron tayong masasabing mga positive at saka well, let's say negatives or challenges na parang naging bunga over the years. So how has the marketing or the environment evolved for food business, no? So forever yan, pero sa ngayon, sayang nga, pero gagayahin ko lang si Coach. Sana meron akong blackboard, pero kung i-imagine niyo 3 circles, no, na magkaka-overlap, no? So definitely, you know, ano yung pinaglalabanan niyo? Paano ka magiging successful? Paano sila pupunta sa'yo? First of all, tawag natin dyan first, dapat malaman ka nila. You exist, attention. So you're competing for the share of attention. Kilala ka ba? Diba? The upside is, instead na napakamahal ng mga radio placement or mga print placement or mga TV commercials, ngayon social media, right? So that is one side. You have to grab their attention. Hindi lang billboards, talagang they have to know you. And then second, know you, but they also know your competition. So, how do you get that share of wallet? So pagkakilala hanggang sa ikaw yung 'di ba, bibilhin, share of wallet, and then the third circle would be the share of stomach. So ultimately, kung nabili ka na, how often will you be the share of stomach and the share of wallet, 'di ba? So kung pwede nga ibahagi, no? This is a bit dated in terms of statistics, pero nung naggumawa ng online survey ng Nielsen in 2017, gosh, that share of attention, share of wallet, share of stomach, sa Metro Manila, 98%, no, of urban households in Metro Manila, 98% are eating out in the past 3 months. Ang taas nun. And that cuts across until sa socioeconomic D. So, on the upside, gosh, di ba? Opportunity. Pero, gawa rin ang nakita natin sa COVID. So, yung challenges dito, share of wallet, ulitin ko, share of wallet, share of stomach, and the attention. Kung maraming competition, abay, mas dumami kasi nga, ang nangyari, mga nawalan ng trabaho, so in an inspiring way, nawalan ng trabaho or na-inspire, hindi makalabas, nagka-hobby. So, yung competition mo ngayon, hanggang malamang yung iyong kapitbahay, nagluluto at nagbebenta na online. So, di ba? So, hindi lang, so now we're talking of an environment where it's hyper-local.
Hindi na yan international chains or Manila chains na pupunta sa probinsya nyo. These are now your next door neighbor na pumapatok ang cupcakes o kaya naglulutong bahay ulam at naghahatid sa neighborhood. Hyper local, and you name it. 'Di ba? Meron sumasourdough. Tsaka I guess, the upside of it, the influences. So again, see it as a challenge or see it as an opportunity. Coach, share, nagulat ako. Naging balikbayan ako sa sarili kong hometown. Ang because of the advent of internet, no? Abay, ako'y nagugulat. Popular ang laksa, Miss Kuala Lumpur. Dati, kahit may Malaysian restaurant, hindi siguro pumapatok yun dahil ano ang laksa. Ngayon, street food, laksa. Di ba? At saka Indian food. And then, oh my gosh, then we see even like dati Mexican, iilan lang dito dahil nga it just caters to the expats dito na mga Amerikano. Ngayon, 5-5 ang birria, ang mga tacos. So, ito yun. Coach, di ba? Share. So ako parang, tsaka chicken biryani na parang, wow, talaga. And this is common, yun nga, I see it. And the stats prove you hanggang sa makikita mo sa kalye. Street food to hindi to fancy dine-in restaurant. As in, plus the fact, tingin lang po sa Facebook Marketplace ninyo, hyper locality, name it, mula lechon sold per lunchbox or mga, syempre ang usong-uso at walang kamatayang mga Korean food. It's bursting with opportunity, but it's also bursting with competition. So kung wala kang plano at ang balak mo lang ay magtayo at 'di ba, mag-antay na walk-in, 'di ba? Hindi ka makikilala, wala ka sa Grab, wala ka sa at may local counterpart, wala ka sa FB Marketplace. 'Di ba? Kahit pinakamasarap ka, or kahit nasabihin na masarap ka, sinong 'di ba? As they always say, 'di ba? Pinaka-powerful is still word of mouth from, 'di ba? Who says you're good, and then finally, nothing beats na talagang matikman ka. Yeah. So, Coach, share, half empty, half full, but this is a growing glass. Urban cities, di ba? The incidences cuts across socioeconomic, di ba? Ulitin ko rin lang yan, kaya bakit cuts across social economic, one of the things that change in our environment is gusto mo man maging regular housewife or a more traditional household, economics dictate na dalawa ang nagtatrabaho, wala nang time magluto. And you will see that as a response sa mga surveys na ginagawa. Bakit mas dumadalas ang pag-order sa labas or kumakain sa labas, wala nang oras magluto. Kahit gusto mo. At sa inflation, mas malamang, mas nakakamura ka kung bibili ka na lang ng ulam sa labas kesa sa magluto ka. Diba? So, to an entrepreneur, ano yan? Challenge ba yan or opportunity? But as Coach always says, di ba? Opportunity yan. And once you decide to play to win. Tama. Yeah. Play to win. Yes, Play to win. Ayun. Papatango ka. Oo. Kasi yung iniisip ko lang yung especially on the attention as well as an engagement. Madalas kasi yun na lang talagang what we're competing against. Going back to the evolution, we were from the generation that attention is 30 seconds. And then, when you were my lilitaw ang mga edad na 30 seconds at pag naglagay ka na sa John and Marcia, narinig ka na ng buong Pilipinas. Diba? When you were both my clients, ang attention is 7 seconds sa Facebook. Ngayon, it's 3. Wow. 3 seconds. Yeah. So, you have to resonate in 3 seconds. So, dun pa lang yung attention and then get the engagement that you would want. Quality, I'm always on the quality, hindi yung for the sake of. Dun pa lang, competition na. Hindi pa umaabot dun sa titikman ka nandun pa lang sa nakita kita sa screen. Napakaganda ng mga binanggit nyo. And as an operator at karamihan ng ating mga kaklase, mga operators, managers, ang mga binanggit po ng ating mga kasama ay nagpapatunay lamang na pagka dumating yung customer doon sa puntong pumunta na sa mga restaurants nyo, ay dapat po nating pahalagahan. Kasi napakarami po pinagdaan ng proseso niyan bago makarating sa inyong restaurants. Napakaraming humila
ng kanilang atensyon, no? Nag-attempt sumungkit ng pera sa kanilang wallet at no, nag-attempt magpatikim sa kanila ng pagkain, no? Yung mga reels na napanood, yung mga recently may mga issue sa TikTok videos, di ba? Yung credibility, but nonetheless, imagine yourself, you're a customer, alam mo yan eh. So, ako ang pinapaalala ko sa mga sinabi po ng ating mga kasama na coaches ngayong gabi, pag kayo nag-ooperate, no, that's the importance of making sure that once they're there, no, you delight them, you make it a remarkable experience para babalik po sila. No, yung chance nyo na bumalik sila is may enhance nyo. Ayan, so ang ganda po ng ating diskusyon. Tuloy-tuloy na po natin. Question number 3, para sa mga nagsusulat sa notebook. What are the primary objectives of moment marketing? Yan, magandang gusto kong maintindihan yan. Ano ba yung moment marketing? And how does it differ from long-term marketing programs? Miss Wina. Ayan, oo, nako, no? So, let's talk, sige, so sorry for this, pero yung long-term, medyo in usual corporate, medyo 5 years pa lang ibig sabihin nun. So, moment marketing versus, halimbawa, annual plan na lang, yung taon na pinag-uusapan muna, no? So, syempre, yung annual plan, yung abot ng iyong makikita, 'di ba? Titignan mo, sasabihin ko lang, no? Isisingit ko, coach, no, kung bakit nga importante itong kumakalendaryo, babalikan ko lang. Lahat ng piece na yan, iaareglo natin sa 12 months na yan, di ba? Yung anong produktong i-highlight mo, anong presyo, anong branch kung gusto mo mang mag-focus ng local marketing mo rin, di ba? So this is all in flux and dapat nakalatag yan, national ba yan? But I'll tell you, the 4th P on promotion, isa yan that's 48% of the respondents in urban centers, and I don't think kahit na 2017 tong datos na to, feeling ko nga baka umakyat pa, ang rason kung bakit ka pipiliin ng isang taong nagko-consider kumain sa labas. So, kung alam mo yun ang isang hook, abay pagplanuhan natin. No? So that's what I'd say, yung abot ng iyong mapagpaplanuhan. So that's the 12-month view. Right? Ito, so na-mention natin, CNY, medyo mamarkahan mo na yung mga alam nating mga okasyon na maglalabas talaga ng pera ang tao pa or kakain sa labas, no? CNY, kung ikaw ay hindi dine-in o take-out, di ba? Sometimes we have seasonal offerings. Hindi pwedeng, you talked about product innovation dati, kung may specialty ka na para dun sa taon na yon, di ba? Ay sa event na yon, abay, pagplanuhan yan, di ba? At lahat dapat makalaman yan. So, there is a long-range view of these plans, no? Tapos, meron rin tayong mga sinasabing, this is a bit a loose or gray term where you use moment marketing. Dahil nga, di ba, Wina, baka yung mga yan, Mother's Day, Father's Day, di ba moment marketing rin yon? Pwede, di ba? Pwede, di ba? Or event marketing. Pero I think yung pinaka solid use of the word moment marketing. So, meron tayong mga nakaplano, nakaplot, di ba? Moment marketing are those that are, di ba, hulog ng langit, di ba? Hindi mo pinagplanuhan, pwede mong sakyan. Ang maganda sa moment marketing, meron na siyang atensyon, hindi na ikaw yung gagawa, sasakyan mo. Kumbaga sa beach, sa mga nagsasurf dyan, meron ng wave eh. Hindi ka gagawa ng wave, sakyan mo yung wave. Diba? Versus dun sa pinlano natin, alam rin natin darating yung mga yon, nakaplano yung mga waves na yon, at alam natin sasakyan na natin to. Ito, hindi natin inaasahan, pero napakagandang, napakalaking wave. Hindi mo kailangan sindihan, kung ito naman ay, hinahalin tulad sa apoy, nandun na eh. Case in point. So, coach, na-mention mo si Coldplay. Yung unang concert nila way back in 2017, 2018, di ba? Coldplay. Di ba? Malalaman mo ng konti, may sadyang parang pa-announcement kailan sila darating. Chowking. Dahil nga, sinakyan to. Ang Chowking, di ba may popular song sila, Yellow. And Chowking's one of the best sellers, Halo Halo, and it was summer. And so without yellow. Yes, and so a picture of diba, this nice halo-halo, Miss Alaska, diba? So, halo-halo, and then, nag-quote lang ng song lyrics, diba? And it was all yellow. It's so Pinoy, sounds like yellow, halo-halo. So, sinakyan, diba? Isa pang gusto kong ma-mention,
angkas sa inaraw-araw na notification sa phones Alam mo, niyo. mahusay ang angkas ha, mahusay sila. Yes. Diba? So, ang ganda ng mga yun, parang feeling ko, meron lang nakakagising, tapos ano kaya pwede kong i-post ngayon or ano kaya pwedeng, di ba, i-promo. I guess, so this one, this is a gray area, but you see how napapatawa ka dahil natitrigger ka dun sa sinasabi nila at malamang versus grab, di ba, nakuha yung attention mo. Attention man lang, no? Another one is, no one foresaw COVID. Okay, so that's global. May isang brand, di ba puro washing of the hands, puro papaligo, ligo sila. Ligo sardines, tama. Ligo sardines, and who can forget, tumrending, di ba? Bumiral ang mga post nila dahil it started off ligo-ligo lang pag may time because everyone, Department of Health, up to the World Health Organization, pinipreach maligo, maghugas ng kamay, di ba? Sinakyan, ligo-ligo pag may time. Ito pa, temperatura, talagang nilaro, talagang piniga. Meron silang plain variant, meron hot and spicy. Ang caption, isa dito may lagnat. Di ba? Mahusay. Sabi nga mataba ang utak. Utak, yes. Diba? So, na-mention lang ko lang to kasi COVID, walang nakapagplano niya na 12-month view. Diba? Yung Coldplay, baka meron pang several months or a year probably that they knew they were coming. Pero what to say, what to do, diba? Ipa-plot mo ba yan? Hindi naman pwede dahil ang mahal nilang sponsor, diba? So, may mga bagay na, diba, lilitaw na lang, pwedeng sakyan. O kaya, paminsan sayaw, o kaya, diba, meme ng halimbawa, PCSO, yung winner na Photoshop. May brand kang swak doon, sakyan mo kasi nga lahat pinag-uusapan na eh. So, hindi mo kailangan explain yung kampanya mo, sakyan mo, di ba? At malamang kung sa Twitter ka or ano, meron nang tumitrending, hina-hashtag mo lang, sakyan mo eh. Di ba? Yeah. So, coach and share. So, itong dalawa, mahalaga. So, walang magsasabing, yun lang nga yung hirap. Dahil yung moment marketing na talagang biglang lilitaw, talagang opportunistic. Diba? Yung atin lang, dahil rin sa COVID, diba, lumitaw yung need for this virtue and this corporate kumbaga skill or attribute na agility. Gaano kabilis? Kung pag ang ahensya mo, sorry, 1 week kami gagawa ng ano, patay na. Pag pinost mo, wala, panis na. Panis na yun. Hindi na siya news. Tapos, lalo na sa mga maraming branches, di ba, kung promo yun na gusto mo sakyan, from the time kinonceive mo hanggang malaman hanggang sa branch, kung alam mo may stock ka, di ba? Pero yun yung mananalo. Yun yung mga taong mananalo. Yun yung mga brand na talagang, di ba, hindi gumastos, nakisakay sa isang uso at mananalo. So, yun po yung sagot doon sa moment marketing versus a 12-month view. 12-month view sa abot ng iyong makakaya. Tignan mo kung anong pwedeng sakyan, di ba? Pwede mo pa nga ang Google dahil sa States kung ano-anong mga, o kaya sa buong mundo, kung ano-anong mga national holidays, right? So, I guess, like National Wings Day, yeah. Right? Di ba? Wag na tayo tumingin ng malayo. Yeah. So, I mean, you're a case study by itself, coach. Yeah. Ayun. So, doon actually papasok yung part na it's very important na ikasa mo na yung 12 months because meron nang nakalagay na nakaplano na siya, i-execute mo na lang. So, you would have the space to execute the moment marketing. Kasi mahirap siyang pagsabayin. It takes a lot of time to think about that while this one is running. So, kailangan takbo na lang siya ng takbo by that time. And on a media perspective, kasi sa ahensya, di ba, while moment marketing lumitaw siya, naging opportunity and challenging for ad agencies or marketing agencies, exciting. Kasi hahaba, ang favorite term namin dun, yung hahaba yung PC ng kampanya. Kasi yung haba ng kampanya mahal eh. Pero pag nalagay siya sa news, na-share siya, nag-earn siya ng media mileage, yun yung tawag. Yun yung lagi natin gusto as a brand. So pag nakuha natin yun, while nakakasa pa rin yung for your brand, kasi yung 12 months, yun yung it's all about your brand. Si moment marketing, pwede kasing medyo makikisakay ka, hindi ikaw yung magde-define. While yung 12 months, ikaw yung magde-define. So push and pull siya.
yung Yeah, dalawang words. paalala lang no from again no from the perspective of a resto negosyante, napakahalaga ng marketing plan because saka yung brand plan because nandun yung alignment basis. No, hindi naman pwedeng lahat na lang sinakyan mo na kahit hindi relevant dun sa brand mo or hindi aligned dun sa personality ng iyong brand, di ba? So paalala lang Very 'yun. good point. Hindi pwedeng basta pawiti ka pero hindi naman pilit yung dating, no? Baka lalo ang maging hindi no, hindi katuwa-tuwa, no. So ako yung reminder ko parati na natutunan ko rin lang sa mga marketers, no, yung relevance, no, yung resonance at saka yung relatability, no. Kasi meron ng established na kung magaling kang brand, may magaling kang brand marketing plan at saka brand marketing per se, na-establish mo na rin kung ano yung personalidad ng brand mo no. Wag mong hayaang makompromiso yung iyong brand values dahil lang sumakay ka ron sa mga issue. Lalo kung may temang politikal, no? At Naku, yun. iiwas Coach. tayo doon, iwas pusoy tayo ron. Oo. Sige. Hindi, Ganda Coach, ng meron lang ating ako, discussion. Go ahead, go may ahead, go pahabol ahead. lang ako. Kasi before, when Wina was also mentioning, as far as pagdating dun sa very klaro ka dapat dun sa objective. Kung moment, gusto ba natin, ipopost natin to dahil gusto nating pumunta sa store. So, ano yung objective nung... Objective. Very Oo. nice points. Kasi hindi pwedeng sabing, nag-post tayong madami, bakit wala pa akong benta? Kung hindi siya sales generating, wag nating i-expect. Hindi siya fair dun sa marketing program na yun. So, Tama. be very clear dun sa program. May kanya-kanyang objectives yung mga dapat like sa amin, merong malinaw na delineation between values marketing at saka value marketing o yung mga nagke-create ng value. So ating babatiin muna si Orlando De Asis, si Norma Diaz, si Clark Cruz na may napakagandang katanungan, no? I think mako-cover naman yung mga mamaya. Try natin i-wrap up, Clark, kung na-cover yung tanong mo ng ating mga guest speakers and coaches for tonight. Si Sunny Daned nandirito na rin, si Yersen Galera, si Edgardo Serrano nandirito, si Jennifer De La Cruz, si Haji Kalimlim, si Jose Estrada, si Aisel Tamonan, si PJ Veloso na parating narito yan, si Nancy Lozano, ayan, si Ivy Alcantara nandito na, so kompleto na yung mga classmates na regular, no? At si Susan Perez nandirito na rin. Nakakatuwa talaga pag binabasa mo yung mga pangalan. Norma Diaz, Marvin Sigito, ang team leader ng Glorieta. Boyet Del Rosario, Christina McCaffrey, of course, isa sa mga semi-regular co-host natin at si Bridget. No? Birthday ni Bridget ngayon eh. Happy birthday, Bridget. No? So, si Miss Christina McCaffrey of Bridget's Cafe, Bakery and Cafe. Riza Arendilla, Lee Abiad, no? Si Mike Loizaga, Marcy Marcelo, naku, magandang gabi ito, mga magagaling sa industriya ng restaurant. Nakakataba naman po ng puso na nanonood kay sa amin. Si Leo Boy Benson, no, ng Leon, Authentic Mexican Kitchen, na naging guest din natin. Marifer de Guzman, nandirito na rin. Michael Buhay, Paul Legaspi. Ayan, from Leon, Authentic Mexican Antipolo, good evening from Leo and Ann. No? Ayan, si Nelson Ortega, yung mga pangalang linggo-linggo ay nababasa natin, at si Jerry Evangelista at si Roderick Racelis. Question number 4 sa ating pong pang grand finals na episode. Kung ikaw ay talagang nagnanais matuto sa marketing, ito yung episode na babalik-balikan mo. Ako alam ko, babalik-balikan ko to, no? What are the key elements of a comprehensive marketing plan, no? Sa pananaw siguro sa perspektibo ng isang ordinaryong nag-ooperate ng restaurant, ano ba yung mga elemento ng isang komprehensibong plano para sa marketing? Okay. Coach, actually, ang dami nyo nang na-cover dun sa tunay at talagang malalim ang definition ng marketing plan in your past episodes. No? So let me just kind of like reinforce yung mga na-touch nyo. Ako, fan ako ng classic 4Ps pa rin. So ano ba itong marketing plan? Balikan ko rin lang ha. So may business plan ka, di ba? May operating plan ka rin. Yung marketing is ito yung commercial eh. So yung definition ng winning is, di ba, benta. Tapos yung marketing plan, sige nga, paano natin maaabot yan? So ako, fan ako ng 4 na P's pa rin, classic Tita Wina, wala pa rin tatalo sa 4 na P's, kahit gawin nilang 6 at 8 yan. Produkto, di ba? Produkto, presyo, di ba? Lugar, and we talked about promotions. Yun yung 4. Pero yung akin, i-deep dive ko. So meron kang, produkto, anong nasa menu, di ba? Pero
makikita mo sa operations natin sa sa real life, in real life now, that's where you have to deep dive. Ano yung front and center mo? Which product? Diba? You have your best sellers, you have your up and coming, you have your new ones. So a component of a marketing plan boils down to your 4Ps, pero I'll challenge that, no? So in the 4Ps, and I'll break it down on a month, on a week, diba? Kasi ganyan ang nature ng pagkain ng tao eh. Uh, Variety is always key, and then you have your regulars. And then if you look at the profile, mga tita at mga pa-senior, merong mga makukulit na pag yan ang favorite ko, yan ang favorite. That's why you have your staples, right? So your marketing plan may be defined as your 4Ps, and your promotion is a whole lot of other deep dive dyan. Diba? Anong klaseng promotion yan? Saan? National? Diba? Anong produkto yan? Anong angulo yan? Meaning, di ba, if it's National Wings Day, is it everything? Is it just on a featured, umuuso yung pumipiso-piso? Anong ipipiso sale natin sa lahat ng yan, di ba? So, while it's 4Ps, i-rotate mo yan. Produkto, aling produkto? Meron kang pinupush na gusto mong umangat dahil may potential? Meron kang gustong introduce na bago dahil hindi pwedeng puros old-time favorites, di ba? Presyo, di ba? Ilalaro mo yan. Ano yung discount na talagang walang kawala pupunta sila sa'yo? Once again, pag 5% malamang. Di ba? Alam na natin, wag na, uwi na lang tayo kaysa guluhin mo yung buong operations. Di ba? Pero how low is low and what is still profitable? Hindi tayo magpo-promo para malugi. Diba? Pero kung kinaya at talagang gusto mo makisakay sa 1111 or 1111 at gusto mong pumiso sale, diba? So these are, while we say, ano po, ang diretsong sagot, what makes a comprehensive marketing plan is that you plot out your 4Ps, and those 4Ps broken down not just into months, but into weeks, diba? Will spell the difference of your brand, your business, winning or losing. So kung ang menu mo, isa lang talagang laman, wala nang, di ba? Okay na tayo, yung product, isa lang. Pero alam natin, hindi yon. Most people have, kahit na short ang menu, i-rotate, meron pa rin tayong need for some excitement. So there are offerings that start off as limited editions, pero pag pumatok, babalik natin yan. Di ba? So, coach and share, yon ang marketing plan, 4 na comprehensive piece, broken down kung kinaya mo. Sige, sa annual plan, pag-usapan natin yung 12 months. Pero sa tunay na buhay, kaya mong i-rotate ng down to the weeks. Diba? Kasi nga, sa ating teammates in the kitchen, kailangan nilang malaman kung ano yan. Pag pumatok yan at 'di ba nasayang lahat ng effort at out of stock ka, for me sayang 'yun. 'Di ba? So yung kaya mong pwedeng i-break down ng up to the weeks kung anong item 'yon, anong flavor o kaya kung anong dish, 'di ba? May enough stock down to the branch or the area, or kung national yan, lahat ba meron? Sapat ba? Yun yung sinasabi mo, coach, 'di ba? Ang fino-forecast. How do you even forecast? Mahabang diskusyon yan. So, 4Ps sounds easy. Pero 4Ps, exactly, di ba? Para isabuhay natin sa linggo-linggo ng ating, di ba, pagpunta sa trabaho at nais manalo doon sa attention, share of stomach at share of wallet. Yan ang successful and comprehensive marketing plan. Na pag tinanong natin yung ating kasamahan sa kitchen, alam nila kung ano yon. Pag tinanong mo yung ating front of house staff, 'di ba? Alam nila kung ano 'yon, then that makes, 'di ba, the acid test na comprehensive 'yan dahil alam ng lahat kung anong role nila. Alam ng lahat kung ano ang magde-define sa 'di ba, pagkapanalo o pagkatalo. Good. Share? Ayun. Just to add dun sa part dun sa 4Ps, very clear. And to the ones to have partners who are not, alam naman natin, hindi natin magagawa lahat, di ba? But if you spoke about those very clearly, if you have a partner on the marketing planning or on advertising, pag na-define mo yun, madali na siyang ma-execute into creative handles. Ang basic thing is, do not expect na pag lumapit ka sa marketing person, alam na nila kung anong gagawin without having to define the 4Ps.
make sure to define the 4Ps, as well as yung foundation nun would be your brand positioning and your target market. Kasado na kayo doon. Napakaganda. Sana po ay naisulat nyo sa inyong mga mahiwagang notebook. Ako po marami kong naisulat ngayong gabi sa ating notebook. Ang importante po doon, no, is to be detailed na na-pick up ko. Kailangan attentive tayo sa lahat ng detalye ng ating plano. Kaya nga tinawag na comprehensive. Dapat lahat ng anggulo ay nasilip natin para hindi po tayo maglustay ng pera ng walang katuturan. No? At the end of the day, para sa akin, ang maidadagdag ko lang dyan, ang parati pong pinapaalala ko lang is value. Kailangan yung pagiging sulit, no? Kung ano man yung promotion na itatakbo natin, it's not just about giving away discounts, and dapat maging careful rin tayo. Lalo yung mga core product natin, wag nating ipinamimigay, no? So very Correct, Coach. selective. Hindi pwedeng linggo-linggo may promo. So kailangan hindi we don't go for alam natin kung ano yung ating primary target market at ang ating primary objectives. Napakaganda po ng ating episode. So tingin ko dapat i-wrap up natin sa isang importante at relevant question na alam kong gustong malaman ng ating mga kaklase, no? So in essence, sa dulo ng lahat, no, how will businesses adapt their marketing strategies to stay relevant? No, lalo ngayon nabanggit nyo constantly evolving, constantly changing, no, yung agility nabanggit kanina, no, yung consumer landscape pabago-bago, no, especially after COVID, no, how should businesses adapt their marketing strategies to stay relevant? Coach, alam mo, ako rin, babalikan ko yung I cannot help but quote your past episodes, no? And yun nga, kaya ka nga mentor namin lahat. Kasi nga at the heart of it, first, kilalanin mo kung sino ka as a brand and as a business, right? Pero, yun nga, you scan the environment, how it's changing, yung ugali, di ba? Uy, di ba? Nung una, TikTok sumasayaw, tapos biglang, uy, TikTok, umu-order na. Medyo dumadama yung umu-order. Totoo yun. So, yung mga yun, and now it's happening, those developments are happening na napakabilis. Di ba? So, one is always to keep, yung sinasabi natin, no? Eyes out, tapos your nose to the ground. Yung amoy, tingin sa lahat ng angulo kung ano yung nag-change. Tapos gusto ko rin yung na-cover nyo, I think in the past episode eh. So ano yung mga reviews na yon? So there's a regular interval at sang-ayon ako sa'yo, while there's always the annual, yung sabi mo nga, yung prescribed mo is quarterly. Diba? Na, teka, diba? Ano tong development na to? O kaya rin competition. We talked about hyper-locality of your competition. Diba? So kung meron nag-challenge sa'yo or merong wings, for example, and you mentioned this coach, no, having worked with you, paminsan ang laban, hindi na sa, and we know this, copycat is always a strategy, not always a successful one, pero sa lalabanan ka presyo. Diba? So, yung tingin, pero balik ka dun sa kasasabi mo, coach, value, sino ka? Papatusin mo ba to? Or how else can you mitigate na hindi ka nagpapacheap sa value, di ba? Meaning, hindi tayo nagnenegosyo para malugi at pamigay, di ba? So, I'll wrap it up. How do you stay relevant? Always be aware about how the environment is changing. Who are your consumers? Balikan mo, tapos nga, ang daming nangyayari, pero sino ako? Hindi yung lahat papatusin mo at re-react ka dahil ginawa ng competition. Ako din magpipisa sale, pero hindi ikaw yon, di ba? Binigyan ng itong influencer. We didn't talk about influencer marketing, pero since this influencer is hot, di ba? Sasakyan din natin yan, bagay ba sa'yo, pinipilit natin dahil lang tumitrending. Tama ka doon, coach, di ba? So yung review na yon, pwedeng mangyayaring mabilis, pero there's always a quarterly review about that. Tapos yung ugali nga ng tao, di ba? Dati, single house, isa lang yung nagtatrabaho, may nanay sa bahay, so talagang lutong bahay. Pero ngayon, di ba, nag-order na, dalawa na yung, tapos second, ngayon, lahat, di ba, hanggang ngayon, blended learning pa rin ba? Hybrid working pa rin ba? So,
lahat talagang dapat nakaganon, nakatutok, 'di ba? Tapos ito nga, weekly, si Alvin El Chico, favorite ko dahil ang presyo ng petrolyo will Tama. determine will determine kung ano bang klaseng, 'di ba, share of wallet ang meron ka. Ano pa bang natitira? Kung ang sibuyas 700 per kilo nung 2022, ay 21 ba yun? 2021. Di ba? Tapos nasa sisig business ka. Di ba? O paano na? So, in summary, you stay relevant by reviewing constantly, coach. At ito ay technically galing sa iyo rin. So ako ay nagsasummary doon sa mga previous episodes mo. So on your behalf, naturingang guest lang po Thank you. ako, ay ano yan, lahat ng entrepreneurs na nakatrabaho, coach, share, ganun yan eh. Nag-interview ng tao, tumitingin sa balita, tumitingin, nagmamasid sa ugali, di ba? Tapos bumabalik at nagtatanong, teka, sino nga ba ako? Ako ba yan? Kailangan ko bang magbago, mag-change, di ba? Or hindi? And hindi is also a good strategy. Yep. Di ba, coach? So, in summary, yun po. Ayun. It doesn't hurt to be it doesn't hurt to be punong marites in a in a productive way. Social listening, di ba? In social listening na social controversial yung pang-marketing lang. Sige, share, ano pang may dadagdag mo doon? Yun, lagi tayong babalik doon sa part ng do not be afraid to be hyper-focused if it stands for your brand value and the value that you provide. Yun lang. Parang di ba ang dami nangyayari? Always go back to the brand value and the values that you provide. Totoo yun, yung understanding your core values, sino ka bilang brand, what do you stand for. So hindi ka naliligaw kahit na anong aling alon ang sasakyan mo, sabi nga ni Miss Wina. Hindi ka sakay ng sakay, no? Dahil baka malunod ka, coach. Kilala mo kung sino ka as a brand, yung values mo, and what value do you want to deliver, 'di ba? Anong value ba yung ina-expect ng consumer sa'yo? Kasi yung hindi nagbabago sa tao is yung pangangailangan sa tiwala, no? Maidagdag ko lang, sa isa sa pinaglalabanan talaga yung trust. Naramdaman namin yan nung COVID, no, nung pandemya, na syempre walang benefit of brick and mortar stores, no? Online lang lahat, online delivery. So kung hindi pinagkakatiwalaan ng brand mo, no, mahihirapan kang lumaban. So yun ang paalala lang, no? Huwag nating papasawalang bahala yung tiwala na binibuild natin. Every moment, at yung mga nasa operations, yan ang paalala ko. Wala pong sense mag-marketing kung wala naman tayong consistent na excellent operations. Kasi para lang natin pinabilis yung ating pagbulusok pababa pagka ang minamarket natin is bad execution. So napakarami pong magandang pagbati. Andito na yung nag-suggest ng episode, si Miss Sai Montes. Maraming salamat sa iyo. No, I love this episode. Ang galing, sabi ni Avi Castillo. Salamat po sa feedback. Yung feedback nyo, yun yung ginagamit namin upang paigihin yung bawat episode. 163 episodes na tayo. Congratulations sa ating lahat, mga classmates. Yung mga, my thoughts on influencers, dapat may KPI din yung magiging partners natin. Totoo. At saka, alam mo, pag may human endorser ka, dapat may consider din yung mga tendencies and yung risk. No, risk-benefit analysis. Ayan, sabi, napakaganda nung sinabi nito. Marjorie Liwag, promotion lang po. Ang sarap po ng Love Bites bundle ng BWNT. Salamat. No, ito talagang sumusuporta sa Coach and Share, sumusuporta sa BWNT, silang mag-ina. Shout out sa staff ng SM North EDSA. Maraming salamat kila Steph at sa lahat ng team North EDSA. No, minsan po nakakahingal to keep up with all these new features online, pero we have no choice but to integrate trends into our marketing. Tama yun, no? At sabi nga natin yan, maging maingat lang kung ano yung sasakyan nating mga trends. Si Jade Ilagan, alam kong kilala yung dalawa, ay naririto. Nako! Si Julie Mr. Nara, CEO! nandito rin, nasa University Hotel. At sa ating pong napakagawiang pagtatapos ng episode ay isi-share ko po sa inyo ang ating resto code for the week. Ayan. Ang ating pong resto quote ay bagay na bagay, akmang-akma. No? Sabi dito, good marketing makes the company look smart. No? Pero great marketing makes the customer feel smart. Di ba yung feeling nila? Na tama yung kanilang analysis at pinili, no? Ang kanilang choice. Kaya nga, di ba, yung preference nila is very important. Yung po yung pinaglalabanan natin. Yung tayo ang kanilang piliin, di ba? Hindi lang yung mga ladies ang
Ladies' choice. No? Ladies' Yung brand, choice. brand ng panahon natin yan, but everybody's choice. Brand No? ko rin What's yan, possible. Coach. Brand mo Ano ba yun? Talaga? yan? Ang galing, ano? Na-Alaska na ladies' choice pa. Ayan. So sige mga kaibigan, ay kayo po ay talagang na-miss namin ito si Miss Wina. So syempre bibigyan natin siya ng pagkakataong magpaalam sa ating mga classmates. Miss Wina, please go ahead. Nako, my honor po sa lahat ng ka-classmate ngayong gabi. Thank you. Thank you for supporting and parang showing that meron pong halaga itong mission ni Coach and Share, 'di ba? 10 na aming kasama sa Resto Coach kasi po hindi po ito para kumita ng pera. So para makita ang napakadami ng nasa classroom ni Coach and Share ay parang nakakataba ng puso kasi it's really more, sana po marami kaming natulungan. So yun, Coach, Share, salamat sa pag-imbita. At More to come, syempre. No? nakabahagi doon sa mission na yun. Ano? Next episode, baka nandun ka ulit kasi si Chris kasama rin natin. No? So gawin na natin all-star marketing cast. No? Para ano na lang ako, tagasulat sa notebook na lang ako. Share, bati ka na. Oo, part 2 don't forget part 2. And for the ones na alam namin marami pa naming hindi kami nasagot na tanong, please post your questions below this video. We'll be happy to reply to it. Sobrang raw nilang na-appreciate. Naku, mas na-appreciate po namin kayo. At dito po tayo nagpapaalam, lumagpas ng 2 minutes. No? Maraming salamat mga classmates. Let's continue to coach and share. God bless.